Okay. Andito na tayo mga kaibigan. So, kumusta? Kumusta yung panonood natin kahapon sa State of the Nation address po ng Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Kung saan ay isa pong another na kasaysayan po nating bansa, Kasi every zone na talaga kasaysayan po 'yan. So, kung di ako nagkakamali, pang-apat na zona na po ng Pangulong Bongbong Marcos. So, ano ba yung mga napansin nyo kahapon? Ako, marami akong mga napakinggan. Marami po tayong mga napakinggan na kung saan ay pumukaw po sa atin atensyon. Una na dito yung sinabi niya pong mahiya naman kayo. Yes, mahiya naman kayo doon sa mga mahilig po mag-take advantage sa mga proyekto po ng gobyerno, lalo po yung mga controversial na mga proyekto na kung saan ang lalaki ng kickback, imbis na maganda yung implementasyon, nagiging substandard kasi corruption. Diba? So sabi niya, mahiya naman kayo at siyempre may pananagutan, yung may mga gumagawa ng kalokohan. Yun lang yung mga napansin ko. I don't know kung ano po ang inyong mga natatandaan yung kanya mga sinabi. At isa rin sa mga nakapukaw din ng attention sa akin ay yung pagsabi niya po na wala na tayong babayaran sa mga Department of Health accredited hospitals, or sa madaling sabi, mga government hospitals. So sa buong bansa, meron tayo dito sa Samar, lalo na lang po sa Samar, sa Tacloban, Eastern Visayas, at iba pang mga provincial government hospitals and cities. So, yun lang ang maganda po dyan na kanyang sinabi. Well, at present naman talaga, totoo naman talaga, na wala tayong masyadong binabayaran sa government hospital, pero siguro mas papagandahin pa rin, ang serbisyo, Dahil yun naman talaga yung sinabi po ng Pangulo. At maraming mga pumuna, sana nga lang, totoo, so masusubukan natin yan from kahapon onwards. So tingnan natin, hindi tayo humingi po na or nagdarasal na ma-hospital tayo, pero kayo mga nandiyan ngayon sa ospital, subukan nyo, sige nga, sabihin nyo, pag may humingi na, oy, bakit may bayad? Nasa government hospital naman kayo. Sabihin mo, sabi ng Pangulo kahapon, di ba, sa kanyang zona na libre na ang ospital, wala nang babayaran dapat yung ating mga maralitang mamamayan. At sa ngayon din, isa rin po sa mga na-enjoy po ng ating mga kababayan, itong mga hospital po na private hospitals po, tulad po dito sa Catbalogan, dito sa Samar, meron tayo dito, na kahit private hospital, tulad po ng Catbalogan Doctors Hospital, pero pag kayo po ay na-confine, na-admit, or sa mga kapamilya po ninyo, then siya po ay PhilHealth member. So, malaking diskwento po yan, dahil PhilHealth mismo ang sumasagot doon. Then maliban doon, nalilibre naman talaga dahil nakakahingi din po sa DSWD, di ba? Meron din mga financial assistance na binibigay po. Kung lumapit ka sa ating mga government officials, ganun din, nagbibigay din po ng tulong. Tapos, marami, na pwede nating lapitan na, sabi pa nga ng aking mga nakakausap, halos talaga 100%. Yung iba nga, nakakaganansya pa. Kasi kung halimbawa yung kanilang hospital bill ay umabot ng 50,000, tapos sasagutin ng PhilHealth halos kalahati, then nakakahingi sila ng mga financial assistance mula sa iba't ibang opisina, tulad po ng DSWD, or opisina ng gobernador, ng mayor. So, binibigyan ng malaking halaga. So, lumalampas pa. Yun ang kagandahan po dyan, mga kaibigan. So, yun lang. Yun yung mga pagpuna po natin, mga kaibigan, na sana ay tuloy-tuloy lang pagserbisyo po ng ating mga nasa gobyerno at ng ating, siyempre, sa panguna po nating presidente. Pero siyempre, may mga napupuna pa rin po tayo po sa kanyang pamamalakad at sana ay may correct po yan kasi wala namang perfectong gobyerno, kahit sa Amerika o saan pa man. Ganon talaga. Ang importante, mayroon tayong buses at ang buses na yan na sinasabi po sa pamamagitan po ng media, ng social media, sana po ay mapakinggan. Di ba? Para hindi na tayo nagsasuffer. Tulad po ng mga pangyayari ngayon sa Metro Manila, makalilisang, matindi po mga sangkay. Kita naman din na wala mang sobrang matinding bagyo po, na talaga masabi natin na ala Yolanda, pero grabe yung epekto niya, Habagat may kasamang ulan lang, pero
parang undoy yung nangyari dyan sa Metro Manila dahil halos buong Luzon ay nakaranas po ng matinding pagbaha. So, tinatanong tuloy, nasan na yung mga more than 200 billion, 300 billion kada taon na binibigay na pundo ng gobyerno para doon sa mga flood control. Parang wala lang nangyayari kasi parang lumalala lang tuloy, di ba? Hindi maramdaman. Ganun lang. Or sadyang talagang yung nature na or ang ating inang planeta na yung humuhusga dahil nga siguro sa epekto po ng climate change. Pero magkagayon pa man, mas maganda pa rin talaga kung maganda yung pagkagawa ng drainage, malaki, mataas, tapos matibay, tapos well-planned, di ba? Hindi yung naglagay ka nga ng drainage na malaki pero hindi maganda yung paggagawa ba? Alam nyo na. O hindi maganda yung kaplano. So, mayroon kasi yung plano talaga para kung saan dadaan yung tubig, gano'n, para smooth lang yung kanyang pagdalagan, kumbaga pagtakbo. So, yun lang po, no, mga kaibigan. That's my opinion. That's my observation mula sa State of the Nation address po ng Pangulong Bongbong Marcos. Kahapon po yan, July 28, no, 2025 sa Batasan Hills sa Quezon City sa may House of Representatives. Okay? Thank you po and mabuhay Pilipinas.